Magsitayo po tayong lahat at atin pong dasalin ang orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa, Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin, Amen. luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan. Sienawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan. Sienawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan. Sienawa. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
Magsiluhod po ang lahat at atin pong dadansalin ng panalangin ng sambayanang Pilipino para po sa kaliwanagan, pagbabagong loob at pagbabago. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal na Ama, Diyos ng katotohanan at katarungan, isugo mo ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay, ay nahayag ang iyong habag at pinagkaisa kami sa iyo at sa sandaigdigan. Lumalapit kami sa iyo at naghahanap ng kagalingan, katuwiran, at pagbabago para sa aming bayan. Ang aming bansa ay humaharap sa isang mahirap na sangandaan. Nakikita namin ang pagsasaisang tabi ng katotohanan, ang pagpapaliban ng katarungan, at ang pagkahati-hati na nagpapahina ng saligan ng aming lipunan. Nagsusumamo kami para sa pinagkatiwalaan ng pamumuno. Muli mo silang tawagin sa banal na gampanin ng kanilang tungkulin. Naway maglingkod sila ng may katapatan, katarungan, at habag. Ipagkaloob mo sa kanila ang karunungan upang kumilos ng may masusing pag-unawa, lakas upang magtiyaga ng may dangal, at kababaang loob na hindi maghahangad ng paghihiganti, kundi kabanalan. Hindi personal na adhikain, kundi ang pangkalahatang kabutihan. Patawarin mo kami sa pagpikit ng aming mga mata sa kung ano ang tama, sa pagtanggap ng mga palusot, kapalit ang pananagutan, at ang pagpapahintulot sa pagkasiphayo at pagkakahati-hati na pahinain ang pag-asa ng aming bayan. Inaamin naming madalas kaming nananahimik sa harapan ng kasamaan. Tuwing pinipili namin ang kaginhawahan, kapalit ng konsensya, takot, kapalit ng tapang at kawalang pakialam, kapalit ng pananagutan. O banal na Espiritu, baguhin mo ang aming mga puso at paliwanagin ang aming isipan. Dalhin mo kami mula sa kawalang pakialam tungo sa pagmamalasakit, mula sa pananahimik tungo sa tapat na pagkilos, mula sa pagkakahati-hati tungo sa pagkakaisa, at mula sa pagkasiphayo tungo sa pag-asa. Turuan mo kaming ipagtanggol ang katotohanan na may pagmamahal. Itaguyod ang katarungan na may habag at maging daan ang kapayapaan at pagkakasundo. Tanglawan mo ng iyong liwanag ang aming bayan. Isaayos muli kung ano ang nawasak. Pagalingin kung ano ang nasugatan, at muling itindig ang bayang hindi ipinagpapalit ang katotohanan sa kaginhawahan. Hindi isinusuko ang kabutihan sa takot. Maging banal na pagkakataon nawa ito ng pagbabagong loob at pagpapanibago ng aming bansa, upang tunay kaming maging bansang namumuhay sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa ilalim ng iyong makaamang pagkalinga. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, iyong anak na nabubuhay at naghahari kasama mo sa pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birheng Maria, Ina ng Sambayanang Pilipino at Reyna ng Kapayapaan, gabayan
at ipanalangin mo palagi kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calunsod, ipanalangin ninyo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsipo muna po tayong lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Mahal na puso ni Jesus, kami ay kupupin. Akitin ang puso namin, ng grasya mo'y kamtin. O Kristo'y dinggin, aming panalangin. Laging angkinin ang puso namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Panginoong Jesus, Ikaw po ang kagalingan sa mga sugat na aming tinamo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw po ang kapahingahan ng aming napapagal na kalooban. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw po ang liwanag ng pag-asa sa aming mga pagkabigo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na iyong patnubay. Ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan, at sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, natuyo ang batis. Kaya sinabi ng Panginoon kay Elias, "Umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang balo na magpapakain sa iyo roon." Pumunta nga siya roon, at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang balo na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, "Maaari po bang makiinom?" Aalis na ang babae upang kumuha ng tubig nang pahabol niyang sabihin, "Kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kaunting pagkain." Sumagot ang babae, "Alam mo po ng Panginoon na iyong Diyos na wala kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at kapatak na langis. Namumulot nga ako ng maigagatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay." Sinabi sa kanya ni Elias, "Huwag kang mag-alala. Humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo yaong langis sa tapayan,
hanggang hindi sumasapit ang talagang takdang araw at ang ulay marapating papatakin ng may kapal. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at sila'y kumain. Si Elias at silang mag-ina, at hindi naubos ang harina sa lalagyan at hindi natuyo ang langis sa sisidlan, tulad ng pangako ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa ami pasikatin, liwanag ng iyong piling. Poon sa ami pasikatin, liwanag sa iyong piling. Sagutin mo ako sa aking pagtawag, Panginoong Diyos na aking kalasag. Ikaw na humango sa dusakot hirap, ngayoy pakinggan mo sa aking mahabag. Hanggang kailan pa kaya lilibakin niyong mga tao ang iyong alipin? Hanggang kailan pa nila iibigin ang walang halagat pagsisinungaling? Poon sa ami pasikatin, liwanag sa iyong piling. Dapat mapagkuro ninyo at malaman na mahal ng poon ang aking hirang. Dinirinig niya sa pananawagan, nagagalit ka man, sala ay iwasan. Sa loob ng silid, ikaw ay magnilay. Poon sa ami pasikatin, liwanag sa iyong piling. Poon liwanagin mo'y sa ami pasikatin. O Diyos ang ligayang bigay mo sa akin. Higit na di hamak sa galak na angkin, nilang may maraming imbak na pagkain at iniingatang alak na inumin. Poon sa ami pasikatin, liwanag sa iyong piling. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Dapat kayong magliwanag ng kabutiha'y mahayag at Diyos ang siyang mata niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pang mapananauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan. Kaya't itinatapo na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit."
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Tayo po na tumungo dito sa simbahan ng Quiapo para magpasalamat po sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Maraming salamat po, Panginoong Jesus Nazareno. Pwede bang sabihin natin sa ating mga katabi, God bless you. Ang nasa likod po ninyo, God bless you. Ayan. Asin at ilaw. Asin na may angking alat na kapaki-pakinabang po sa atin, hindi lamang panlasa, kung hindi preservation. Kaya pag nawala yung alat ng asin, walang silbi. Ang ilaw din naman, yaan ay may angking liwanag, kung kaya tayo po ay nakakikilos kahit brown out, nakikita natin ang ating paligid o nakikita natin yung ating daraanan. Mahirap po na mag-drive o magmaneho sa isang kalsada, lalo na kung ito ay nasa kabukirin, kung wala man lang ilaw sa poste. No? Lalo na kung mawawalan pa ng baterya ang iyong sasakyan, para kang nagdadrive ng bulag. Dito ikinumpara ng Panginoon ang ating tungkulin. Ulitin ko po. Dito po ikinumpara ng Panginoong Jesus ang ating tungkulin. Tungkuling maging ano? Tungkuling maging misyonero. Pakisabi po, misyonero. English, missionary. Ayan. Na hindi lang dapat tayo disipulo, hindi lang tayo deboto, hindi lang tayo nagmimisa na Katoliko, kung hindi tayo dapat ay maging misyonero. Kaya ang tawag natin, missionary disciples. Di ba? Yan ang bagong tawag sa atin ngayon. Hindi lang tayo disipulo na tumatanggap ng biyaya ng mga sakramento, kagaya sa banal na misa, ang katawan at dugo ng Panginoon, kung hindi tayo rin po ay may ginagawa. Hindi para sa ating sarili, kung hindi para sa iba. Misyonero. Pakiulit-uli po. Misyonero. Ate, ang hirap maging misyonero. Kailangan po ba gumraduate ako ng isang kurso sa seminaryo? A course on mission. Kailangan po ba kabisado ko ang Bible? Kailangan po ba may kopya ako ng libro ng katekismo? Kailangan po ba naka-uniforme ako? Kagayang ng mga kolektor natin. Kailangan po ba naka-uniforme ako kagaya ng lektor o ng choir o ng altar server para maging misyonero? Kailangan po ba mag-sisimba ko araw-araw para maging misyonero? Anong sagot? Anong sagot? Hindi po. Hindi. Hindi nyo kailangang maging kasing relihiyoso ng ating mga liturgical ministers. Hindi kailangan. Hindi kailangan na kayo nagsisimba araw-araw para maging misyonero. Hindi kailangan makatapos kayo ng kurso o ng isang aralin tungkol sa pagiging misyon o misyonero para maging misyonero. Hindi po. Hindi po. Kasi minsan yan ang bumabagabag sa ating isip. Uy, kailangan wala akong kaaway. Kailangan kabisado ko Bible. Kailangan maipaliwanag ko yung mga katuruan ng simbahan para maging misyonero. Hindi po kailangan. Kung alam ninyo, kung naka-attend kayo, maigi, mabuti. Pero it is not a requirement. It is not a qualification. Kung maging sino ka man ngayon, pwede kang maging misyonero. Ano po kayo ngayon? Sino po dito empleyado?
Empleyado ng isang kumpanya, taas ang kamay. Ayun. Sino po estudyante? Estudyante, nag-aaral. Taas ang kamay. Ayun. Sino po retired na? Retired. Retired. Ayan. Sino po negosyante? Negosyante. Ayun, meron. Sino po dito may asawa na? Taas ang kamay. May asawa na? Yung mga sawa na, taas ang kamay. Sino dito dalagat binata? Naghahanap ng jowa. Taas ang kamay. Ayan. Sino po dito naghahanap ng trabaho? Ayun, mangilan-ngilan. No? Maging sino ka man, pwede kang maging misyonero. Hindi kailangang matalino ka. Hindi kailangang marami kang tinapos. Hindi kailangan maging kasing relihiyoso ka ng mga taong simbahan. Hindi po. Ano po kailangan? Ang kailangan po, ano man tayo, sino man tayo, ano man ang ating ginagawa, ano man ang ating trabaho, ano man ang kalagayan natin, naroroon ang ating katapatan sa Diyos at katapatan sa tao. Katapatan sa Diyos, nagagawin mo kung ano yung mabuti, dahil wala namang nalilingid sa mata ng Panginoon, alam niya lahat. Pumasok ka man sa kaliit-liitang sulok, kita ng Diyos yan. Katapatan sa Diyos at katapatan sa mga taong kausap mo. Katapatan sa mga taong may responsibilidad ka. Katapatan sa mga taong kausap mo. Tapat sa Diyos, tapat sa kapwa. Sa pagiging tapat, dun po nagiging misyonero tayo. Bakit? Dahil yung kilos, salita, gawa mo na nagpapakita ng katapatan mo, yaan ang nagbibigay lasa, yaan ang nagbibigay liwanag sa iyong paligid. Sana dumadala kayo sa misa hindi para maging pare o maging madre. Dumadalo kayo sa misa hindi para maging katikista. Hindi po. Ang pangunahing dahilan po natin kung bakit tayo dumadalo sa misa, para tayo ay maging matapat na tao, anuman ang ating kalagayan, anuman ang ating pinagkakaabalahan, maging tapat tayo sa salita, sa isip, maging sa gawa, sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Yun lang po. Yun lang po. Wag na po nating lituhin ang ating sarili. Hindi po. Yan ang kailangan ngayon, hindi po ba? Laganap ang lokohan, laganap ang nakawan, laganap ang kasinungalingan, hidwaan, pagkakanya-kanya, nandyan ang takot, pangamba natin, di natin alam, may lindol, may biglang bagyo, sobrang tag-init, sobrang tag-ulan. Lalo't higit kailangan nating maging misyonero sa mga sandaling ito. Mga taong magbibigay ng liwanag sa nadidiliman nating lipunan, mga asin na magbibigay ng lasa, ng sarap, na kahit sa gitna ng mga pangyayaring ito, masasabi ng mga tao, masarap pa rin ang buhay at mabuhay. Mangyayari po iyon, hindi dahil sa pare, hindi dahil sa mga church volunteers natin and servers, sa madre, sa katikista. Hindi po mangyayari iyon kung kami lang. Kailangan po lahat tayo maging misyonero. At hindi po ganun kahirap maging misyonero para po sa kaalaman ninyo.
maging mabuti lang po tayo sa ating kapwa, maging tapat tayo sa Diyos, magliliwanag at magbibigay lasa na tayo sa lipunan at sa mundong ito. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, ang Ama ng Liwanag, upang maging tapat tayo sa ating misyon na maging ilaw at asin sa sanlibutan. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang simbahan naway ipakita ang kapangyarihan at ningning ng Espiritu sa lahat ng naghahangad ng katotohanan. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang mga lalaki at babae na pinagkatiwala ang magpasya para sa ikauunlad ng mga tao, naway maliwanagan ng kinang ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Tayo na tinatawag na maging asin at liwanag ng sanlibutan, naway maging daluyan ng pag-asa at ginhawa ng ating kapwa-tao. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang mga may sakit, mga may alalahanin, at mga sawing puso, naway matagpuan ang liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng paglilingkod ng simbahan. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway sikatan ng walang hanggang liwanag. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Panginoong Diyos, habang ipinapanalangin namin ang aming kapwa, hinihiling namin na tulungan mo kaming magliwanag sa kanilang paningin nang sa gayon kanilang purihin ang iyong kabutihan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsibo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa
sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin. Kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Idalangin po natin ang kaharian ng Diyos ay mapasa atin at ang kanyang kalooban ay magawa nating sundin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pare o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng lay ministers. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kayo ang asin ng lupa. Kayo ang asin ng lupa. Ingatan sanang huwag lumipas ang lasa't silbi mawala. Kung magkagayoy sa anong lutuin, walang lasang asin maaaring gamitin. Mabuti pang itapon na lamang sa daan, sa yapak ng tao ito'y mayurakan. Mabuti pang itapon na lamang sa daan, sa yapak ng tao ito'y mayurakan. Kayo ang ilaw ng sandaigdigan. Kayo
sandaigdigan. Lungsod pa kaya'y may tatago kung ito'y sa bundok nakatayo. Hindi rin ninyo sinisitihan yaong kandila upang takpan lang. Kandila'y tinutulos sa sadyang tulusan upang mga tao'y kanyang liwanagan. Kandila'y tinutulos sa sadyang tulusan upang mga tao'y kanyang liwanagan. Kayo ang asin ng lupa at ilaw ng sandaigdigan. Announcement, Binyagang Bayan 2026, May 16 hanggang June 18, 2026. Sa darating po na June 20, 2026, araw po ng Sabado, magkakaroon po tayo ng Binyagang Bayan para sa mga batang 0 hanggang 7 taong gulang, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari po kayong pumunta sa Records Office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon tuwing Lunes hanggang Linggo. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa Quiapo Church Records Office page. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 17, 2026. Araw po ng Miyerkules. Paanyaya po para sa isang Marian pilgrimage sa Europe. Inaanyayahan po ang lahat na nagnanais maging bahagi ng isang Marian pilgrimage sa Portugal, Spain, France at Italy sa darating na October 20 hanggang November 4, 2026. Ang Marian pilgrimage na ito sa Europa ay pangungunahan po ng ating rektor at kura paroko na si Reverendo Padre Ramon J. Licuanan. Kabilang po sa mga banal at makasaysayang po na bibisitahin ay ang Vatican City, kung saan magkakaroon ng pagkakataong masilayan ang ating Santo Papa na St. Peter's Basilica. Italy, kabilang ang St. Padre Pio Sanctuary, St. Francis of Assisi Basilica, Sanctuary of First Eucharistic Miracle sa Lanciano at ang tanyag na Leaning Tower of Pisa. Spain, kung saan matatagpuan ng Basilica de la Sagrada Familia sa Barcelona at sa Madrid, ang capital city po ng Spain. France, sa mahimalang Sanctuary of Our Lady of Lourdes na pinagpakitaan ng mahal na Birhen kay Saint Bernadette. At Portugal, sa Shrine of Our Lady of Fatima na kung saan nagpakita ang mahal na ina, at sa Lisbon, ang capital city po ng Portugal. Para po sa iba pang detalye at reservation, maaari po kayong makipag-ugnayan sa Travel Specialist Ventures sa numerong 0954-264-2997 mula Lunes hanggang Biyernes. Maraming salamat po. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, babastasan po ang lahat ng banal na tubig.
Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway, ay magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Lahat po tayo tinatawagang maging misyonero. At ang pagiging misyonero ay pagiging tapat sa Diyos at mabuti sa ating kapwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayo bilang mga misyonerong disipulo ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.